Isinilbi na ang warrant of arrest laban kay dating Congressman Zaldico na kinasuhan sa maanumalyang flood control project sa Oriental Mindoro. 7 sa 15 niyang kapwa-akusado ang nakakulong na. May report si Joseph Moro. Isinilbi ng NBI at PNP-CIDG ang arrest warrant ng Sandigan Bayan laban kay dating Congressman Zaldico sa kanyang bahay sa Pasig City. Si Ko ay isa sa 16 na akusado sa substandard na 289 million peso road dike project sa bayan ng Nawan, Oriental Mindoro. Ang naabutan ng mga otoridad sa bahay ni Ko ay si Atty. Ruy Rondain at iba pang abogado. Ilang kahon at bag ang nakalapag sa kalsada sa labas ng gate. Okay lang, sir. Ipinakita nila sa mga pulis at NBI ang laman. Ang isa may relo, ang iba hindi na binuksan. We are here to implement a warrant of arrest issued by the Sandigan 5th, 6th, tsaka 7th Division for malversation, violation of Section 3E, Section 3H of RA 3019 against accused Elizalde Salcedo Co. In your presence, we will enter the premises for you also to witness the proper implementation of the warrant. We consent only insofar as the warrant of arrest. Any search is limited to plain view. Nang pasukin ang loob ng bahay, nadatna ng isang kinalawang na vault pero hindi binuksan. Nasa living room naman ang maraming kahon, paintings, crates, mga bag at iba pang personal na gamit. Nadatna ng mga maletang iba't ibang laki sa mga kwarto. May mga vault din na iba't ibang laki. Sa isa pang kwarto, maraming iba pang kahon. Gaya na naging usapan sa mga abogado ni Zaldico, ang layunin lamang i-implement ang warrant of arrest kaya walang search o seizure na ginawa. Plain view search lamang ang ginawa roon para malaman kung naroon si Ko. It seemed the procedure was followed. As agreed, plain view search. We're glad that the authorities respected our client's wishes. Inikutan din ang labas ng bahay. Nang tanungin ng kanyang abogado kung nasaan si Ko. We do not know. I'm sorry. Si Atty. Apostol ang tumanggap at pumirma sa warrant of arrest ni Ko. Ang 8 kapwa-akusado ni Ko nasa kustodiya ng gobyerno. Sila DPWH Mimaropa, Planning and Design Division OIC Dennis Abagon, dating DPWH Regional Director Gerald Pacanan, Project Engineer Felizardo Casuno, Division Chief na sina Dominic Serrano at Juliet Calvo, Assistant Regional Director na sina Jean Ryan Altea at Ruben Santos, at Accountant na si Lerma Caico. 7 sa kanila ang naaresto habang isa ang sumuko. Iniharap sila sa Sandigan Bayan 5th Division para sa kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act Section 3E, isang bailable offense. Non-bailable naman ang kaso nilang malversation of public funds dahil higit sa 8.8 million pesos ang di umano'y ninakaw na pondo ng gobyerno. Dahil hindi kasama sa kasong malversation, nakapagpiyansa sa halagang 90,000 pesos si Calvo. Idinite naman sa female dormitory sa Camp Karingal si Caico. Samantalang ang 6 na iba pa ay dinala sa Quezon City Jail sa Payatas. Sa Huwebes, babasahan sila ng sakdal para sa kasong graft, habang sa December naman para sa kasong malversation. Lahat naman sila yung may kasamang mga counsel. Bibigyan namin sila ng ample na seguridad. Sa pagkarinig namin ay may gang na silang sinalihan, yung bahana sila gang. Ayon sa DILG, magkakasama ang 6 sa iisang kulungan at hindi bibigyan ng special treatment. Wala ho kami binibuksan na special wing. So kung saan yung mga general population ng Quezon City inmates, doon rin sila nakatira ngayon. Pinaghahanap ang 8 iba pang akusado. 4 ang nasa abroad kabilang si Ko na posibleng gumagamit na raw ng ibang passport. At large na yung mastermind nila lahat, si Zaldico. We are waiting for the court's action on cancellation of his passport. We believe he's traveling with another passport. We do not know if he's using another name. So, bine-verify pa namin eh. Si Aderma Angeli Alcazar naman sa New Zealand ang last known location batay sa impormasyon ng DILG at PNP. Nasa New York naman ang treasurer ng SunWest Incorporated na si Cesar Benaventura, habang nasa Jordan umano si Montrexis Tamayo ng DPWH. Binigyan sila ng DILG ng hanggang Huwebes para humarap sa mga otoridad. Surrender to the nearest authorities. Surrender to the nearest police station. If we go on a manhunt after you, we cannot guarantee the results. For the sake of your families, for the sake of the country, surrender immediately.
Sa pamamagitan ng kanilang mga abogado, nagpahayag na raw ang tatlo na sila isusuko. Samantala, kinumpirma ni Remulla na pagmamayari ng Vice Mayor ng Bansud Oriental Mindoro ang bahay sa Quezon City kung saan inaresto si Dennis Abagon. Sa panayam ng GMA Integrated News kay Bansud Oriental Mindoro Vice Mayor Alma Mirano, iginit niya pinaupahan lamang niya ang bahay. Wala raw siyang ugnayan kay Abagon. Nakipagtulungan pa nga raw siya para maaresto si Abagon at nagbigay pahintulot na pasukin ng bahay. May hamon naman si Pangulong Marcos kay Ko na sa isang bagong video ay sinabing nag-deliver ng 1 bilyong piso para sa Pangulo. Umuwi siya rito. Harapin niya yung mga kaso niya. Ako, hindi ako nagtatago. Kung meron kang akusasyon sa akin, nandito ako. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News.